Good day everyone! So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-design ng PCB manually. So ito ang ating kailangan, itong schematic diagram. So base sa schematic diagram, ating malalaman kung anong mga parte ng schematic diagram ang ating ilalagay sa PCB. So base dito sa schematic diagram natin, so ang ating ilalagay sa PCB ay itong apat na diode, itong IC, itong capacitor na malaki, yung resistor, itong LED, at itong capacitor na maliit. So ito ang ating ilalagay sa PCB. So ang una nating dapat isipin na sa pagdi-design ng PCB ay yung PCB size and shape. So base dito sa ating schematic diagram, ang decision ko dito, ang gagamitin nating PCB ay 2x2 or 2 inches by 2 inches, or ang kanyang shape ay square. So yun ang ating PCB size and shape. Pero bago tayo tumungo doon, sa mismong 2 inches by 2 inches, kailangan muna nating gumawa ng design sa malaking square. Kailangan nating gumawa ng design sa malaking square. So dito natin muna isasalansan ang mga components at i-connect natin sa isa't isa bago tayo tumungo sa pagdi-design. Okay? So, ang gagawin natin ay ipupwesto natin ang mga components dito. Okay? Now, step 1 or rule number 1. Kailangan ang mga terminals ay nasa gilid ng PCB para mas madaling ma-troubleshoot ang ating PCB. Kailangan nasa gilid ang mga terminals. Ilang terminals ba meron dito sa ating schematic diagram? So base sa schematic diagram natin, meron tayong 4 na terminals. 2 sa input terminals at 2 din sa output. So meron tayong 2 input at 2 output. Okay po? So, kung meron tayo noon, dito ko ilalagay ang input. So, ayan po. So, dito ko nilagay ang input. Pero mas maganda rin, nasa tapat niya ang output. Lagi natin tatandaan, kapag may input, syempre mayroon ding output. So, yun po. Itong ating input terminal at itong ating output terminal. Okay po? Now, pagkatapos natin mailagay ang mga terminals, susunod naman natin ay isasalansan na po natin ang bawat components base sa gusto nyong design. So, syempre na ito yung input, dapat katabi niya yung mga diodes. Kasi yung diodes ang nakakonekta sa input. So, dito natin ilalagay ang mga diodes. So, ayan. 2. 3. And then 4. So ayan yung mga diodes natin. So ito ang ating mga diodes. Sunod natin lalagay ang IC. So ang IC dapat din daw po yan ay nasa medyo gilid para meron siyang space na lagayan ng ating heatsink. Kasi ang ating IC ay umiinit. So, kailangan niya ng space para sa heatsink niya. So, dito natin lalagay ang IC. So, ang IC ay mayroong 3 paa. So, may 3 paa or 3 leads ang ating IC. Okay po? Sunod naman po ay itong malaking capacitor. Ilagay natin dito sa gitna ang malaking capacitor. So, ayan. May 2 paa din ang capacitor, positive at negative. Okay? Sunod naman po natin ay ang resistor at ang LED. So, since malapit siya sa IC, so doon din natin siya ilalagay na malapit sa IC. So, dito natin ilagay ang resistor. So, ayan. So, ito ang ating resistor. Meron din siyang 2 terminal.
Sunod naman po ay ang ating capacitor, ang capacitor na maliit at saka yung LED. So, ang LED nakakonekta sa resistor. So, dito natin lalagay ang LED. So, yun po ang ating LED. And then, meron din po tayong maliit na capacitor. So, dito lang din natin ilalagay. So, yun po. So, naiposition na natin ang ating mga components. Pag naisulat nyo pa, nais-drawing nyo na ang mga bawat components, sunod naman po ay i-connect natin sila sa isa't isa base sa connection sa schematic diagram. Based sa connection sa schematic diagram. So, titingnan natin. So, yung input, yung isang input terminal ay nakakonekta sa cathode at anode. No? Yan po, nakakonekta sa cathode at anode. Ang anode ng diode ay yung walang guhit na silver. Itong may guhit, ito po ang cathode. At yung walang guhit po, yun ang anode. Anode ang walang guhit, cathode ang may guhit. Okay po? So, sabi daw ang terminal ay nakakonekta sa cathode at anode. So, i-connecta natin sa anode at cathode. So, ayan. So, nakakonekta na ang cathode at anode. So, ito po yun. Itong linya na to ay itong linya na ito. Sunod naman po ay sa baba, yung isang terminal, input terminal. Nakakonekta rin po siya sa cathode at anode. So, i-connecta po natin siya. Ito po yung cathode at ito yung anode. So, i-connecta po natin siya. So, yun po. No? Ito po yung ating cathode. Ito po yung anode. So, ito po itong linya na ito. Okay po. So, tapos na tayo sa input terminal or sa input line or input connection. So, tapos na po tayo dito. Sunod naman po, unahin muna natin i-connect ang cathode-cathode. No? Doon man tayo sa cathode-cathode. Unahin natin to. Itong linya na to, ito naman ang sunod natin. So, ito ay cathode-cathode. Magkakonekta daw ang cathode at cathode. So, ito po yung cathode at ito yung isang cathode. Okay? So, ayan. So, ayan po ang cathode-cathode. Sila daw po ay magkakonekta sa isa't isa. Tatandaan po, yung mga linya natin gagawin ay hindi dapat magduktong. No? Maliban lang kung talagang sila ay dapat magkakonect. So, ayan. Idadaan po natin sa gitna ng diode. Yung linya. And then, papunta dito. So, yun po. Nakakuha na natin ang cathode at cathode. Magkakonekta na po sila sa isa't isa. Ito po yung cathode at ito yung isang cathode. Sunod ay at the same time, nakakonekta din po siya sa positive ng capacitor at input ng IC. So, nakakonekta rin po siya sa input ng IC at positive ng capacitor. So, ito po ang input ng IC at ito po ang positive ng capacitor na malaki. So, dapat i-connecta po natin siya. So, nakakonekta din po siya. So, yun. So, yun po. I-connect ko na po siya sa input ng IC at nakakonekta din po daw siya sa positive. Sa positive ng capacitor. So, yun po. Nakakonekta na rin po siya. So, tapos na po tayo dito sa linya na ito. Sunod naman po ay dito tayo sa linya ng output ng IC. So, output ng IC ay nakakonekta sa resistor at nakakonekta sa positive ng capacitor 2 at sa output terminal positive. So, ang output po ng ating IC ay ito. Nakakonekta daw po siya sa paa ng resistor. So, i-connecta po natin. Yun. So, nakakonekta na po siya sa resistor. At the same time din po, nakakonekta siya sa positive ng capacitor. So, ito po yung capacitor ng positive ng capacitor na maliit. So, nakakonekta din po daw siya doon. So, yun po. Nakakonekta na rin po. Next. At the same time din daw po, nakakonekta din po siya sa output ng terminal. So, positive output ng terminal. So, ito po yung ating positive. So, i-connecta lang din po natin siya doon. So, yun. So, tapos na po tayo sa linya na ito.
Sunod na linya naman po ay dito na tayo sa baba. Dito tayo sa anode-anode. Ang anode-anode ay dapat magkakonekta din sa isa't isa. So, ito po yung ating anode-anode. So, i-connecta natin ang anode-anode. So, ayun po. Na-connect na natin ang anode-anode. Sunod po, nakakonekta din po siya or nakakonect din siya sa negative ng capacitor. So, ito po yung negative ng capacitor na malaki. So, i-connect lang po natin siya doon. So, yun. Na-connect na natin sa negative ng capacitor. At the same time, nakakonekta din daw po siya sa negative or common, sa common or negative ng IC. Ang negative ng IC ay yung nasa gitna. So, ayun po. So, dapat nakakonekta din po siya dito. So, gagawin natin, iiwas natin ng konti. Iyon. And then, ibababa natin ng konti. And then, nakakonekta po dito. So, yun. Na-connect ko na po itong negative dito or yung common. Sunod naman daw po ay nakakonekta din siya sa LED. Sa cathode ng LED. So, ito po yung cathode ng LED. So, i-connect lang po natin siya doon. So, yun. Yan. Okay po. So, tapos na tayo dito. Next, nakakonekta din po daw siya sa negative ng capacitor na maliit. So, ito po yun. So, i-connect din lang po natin siya doon. Medyo baba natin ng konti at para medyo maganda. So, yan. At the same time din po, nakakonekta din po siya sa negative terminal or negative output terminal. So, ito po yung ating negative output terminal. Connect na po natin siya doon. So, yan. Alin na lang po natitira? Ito po. Itong linya na lang po na ito ang natitira. So, i-connect lang po natin yung kabila ng resistor sa anode ng LED. So, ito po yung anode ng LED. Ito po yung kabila ng resistor. I-connect lang po natin siya sa isa't isa. So, yun. Tapos na po ang ating connection. So, ito po ang connection natin. Basis po sa schematic diagram na ito. So, tapos na po tayo sa connection. Now, doon na po tayo sa designing. Ang gagawin po natin, ililipat po natin itong mga linya na to dito. Tatanggalin na po natin ang mga components, yung drawing ng components. Okay po? So, paano yun? Ganito po yun. Titingnan nyo lang po yung mga tuldok-tuldok dyan. Yung mga butas yan ng paa. So, titingnan nyo lang po. So, halimbawa, ito ang ating input. Ito ang ating output. Okay po? So, ito ang ating mga diodes. Okay, ayan po yung ating mga diodes. Ito po ang ating IC. 1, 2, 3. So, ayan po yung ating IC. Ito po. Ito po ang ating capacitor na malaki. 1, 2. So, ayan po yung capacitor nating malaki. So, ito po ang ating resistor. So, 1, 2. Ito po yung ating resistor. Ito po. Ito po ang ating LED. Ito po ang ating LED. Ito po. And then, ito po yung ating capacitor na maliit. Okay po. Nakita po. So, yan po yung mga tuldok na yan or yung mga butas sa PCB. Ngayon, yung linya naman po. So, ito po yung anode cathode. Input terminal. Ito po yung cathode anode. Input terminal. Okay po. Tapos, ito naman po ang cathode-cathode. So, yun. Ito na po yung cathode-cathode. Ito po. Sunod, ito naman po ang papunta sa input. Okay, input. So, ito po yun. Input ng IC. Then, papunta rin siya sa positive ng capacitor. Ito po. Sunod naman po ay ang ating anode-anode. So, ayun po ang anode-anode. Nakakonekta po sa
negative ng capacitor na malaki. So yun po. Medyo na-adjust ko lang po ng konti pababa, pero same lang naman din po yon. Kasi anod-anod po din yan. And then yung negative po, yung common ng IC, nakakonekta rin po sa kanya. So medyo i-adjust lang natin ng konti. So yun, nakakonekta na rin po siya. And then papunta rin po yung output natin sa resistor. Ito po. Papunta sa resistor. And then papunta sa capacitor na maliit. So yun po, ito. And then papunta sa output, positive output terminal. Okay po. Next po ay itong resistor kabila papunta sa LED. And then ito pong negative capacitor papunta rin sa negative ng LED. Medyo binaba ko lang po ng konti. So ayun, na-connect ko na rin po. And then nakakonekta din siya sa negative ng capacitor na maliit. And then papunta sa output, sa negative output terminal. So ayan po yung connection natin sa mga components base po sa schematic diagram. So ayan po. After po nyan, ang gagawin po natin naman ay kakapalan po natin ang mga linya na yan para maging design na po natin. Na? So una natin kakapalan ay ang mga bilog. Lalakihan po natin ang bilog. Kasi syempre dyan po natin i-mount yung mga components. Kailangan po medyo malaki yan para pag binutasan nyo, may space pa siya para sa paghihinang. No? So lalakihan lang natin ng konti. So ayan. Lahat ng butas ay lalakihan lang po. Yung sapat lang po para sa pag binutasan nyo po, no? Pag nag-drill kayo sa ng butas, kasya po, no? Kasya po yung ating paan ng mga components. At meron siyang parte na mahihinangan. Okay po? So, ayan. Lakihan lang po natin ang lakihan. So, ayan. Okay po? Yan. Pagkatapos po nating lakihan ang mga butas, kailangan naman po natin ngayon ay kapalan yung mga wire. Kasi hindi naman po pwedeng ganyang kanipis yan. Pagka tinunaw natin sa perichlorate dyan, walang matitira dyan. So, kailangan natin kapalan. Na? So, kakapalan lang po natin. So, ayan. Kakapalan lang po natin ang mga linya. Yung sapat lang po siya na para hindi siya kainin ng perichloride. No? Pwede naman po yun. Okay po. So, yan na po ang ating kapalan. Pwede na po ito, pero mas maganda po kasi kung ang ating tutunawin sa ng perichloride ay konti parte lang. So, ang ginagawa ko po kapag pwede na po ito itong design na to. Pero mas maganda po kung kukonti nga lang talaga yung mai-etch ng perichloride. Ang ginagawa ko po diyan,
Yung mga magkakonekta naman po, ay kinakapalan ko na lang po. Tapos, konti na lang yung space sa bawat pagitan ng bawat linya na to para po hindi masayang or mas mabilis ang etching process, no? So, ang ginagawa ko po dyan, kinakapalan ko po. Since magkakonekta naman po sila sa isa't isa, ang ginagawa ko, ginaganyan ko na lang din po siya. Na? Para mas konti na lang po yung tutunawin ng perichloride. So, yan. Dahil magkakonekta na rin po siya, so, kinokonek ko na lang din po siyang ganyan. Kinakapalan ko na lang. Naha. So, ayan. So, madali lang naman yung ganyan. So, ito, magkakonekta rin naman siya. Pwede ko nang iganyan siya. So, ayan. Ito, lalagyan natin dito. Magkakonekta naman din po siya. Kakapalan lang po natin. Siguraduhin nyo lang po na hindi magkakaroon ng connection or leakage yung mga hindi dapat magkakonekta. Halimbawa po, ito, hindi po dapat dumikit siya dito. No? So, yan. Lagyan natin ng ganitong style. Yan. Medyo ganyanin natin ng konti. Yan. Kasama din po kasi yung pagkakapal natin yan sa designing natin. Okay? So, yan. Pag kinapalan nyo po, tatandaan nyo po yung mga butas, no? Kung saan po kayo magbubutas. Kasi, baka naman kinapalan nyo, nalimutan nyo na kung saan ilalagay yung mga butas. So, ito. Ayan. Ito po yung ginagawa ko pag ako nag-design ng PCB para konti na lang po ang tutunawin ng perichloride. Mas mabilis pa ang etching process, no? Kasi minsan, kailangan matapos kagad kayo ng maaga. So, mas magandang konti na lang itutunawin para mabilis ang etching. So, ayun po. So, tapos na po tayo sa design ng PCB natin. So, ito po yung ating design. No? So, ang pinakahuli na lang po na kailangan natin tandaan ay maglalagay tayo ng tornilyo sa 4 na sulok. Pwedeng 2 lang, pwedeng 4. No? Para lang po meron tayong stand. No? Parang ganito po, stand. Tapos nandito po yung PCB sa ibabaw para po hindi, no, sumagi yung ating copper side or solder side ng PCB doon sa body ng housing. No? Kasi magkakaroon tayo ng shorted kapag tumama yung parte ng copper side ng ating ng PCB doon sa housing. Dahil ang housing natin ay made of metal. So possible mag-short siya. So, ang ginagawa ko rin po dyan, naglalagay ako ng tornilyo sa 4 na sulok. Okay? So, ayan na po yung ating design ng PCB. Sa susunod po natin video, ililipat po natin itong design na to sa actual size ng PCB. Okay po? So, ito pong diniscuss ko ngayon ay part 1 pa lang. Then, sa part 2 po, ililipat po natin ang design doon sa actual size ng PCB. At after nun, sunod-sunod na po yan. So, etching process na tayo, and then borrowing, and then soldering, mounting, and so on. Hanggang sa matapos natin ang 12 volts regulated power supply. Okay po? So, sana po, naunawaan nyo po kung paano mag-design ng PCB. So, kung may mga comment lang po, i-chat lang po doon sa ating comment box at ating sasagutin sa abot ng ating makakaya. So, salamat sa pakikinig at sa susunod na video po ulit, abangan nyo po ulit. And thank you. God bless.